mga kagalan, it's Friday afternoon mga kagalan. Nandito tayo ngayon sa Bulacan. Friday, February 7. At nakikita nyo tong itong nasa kaliwa ko. Ito yung Star Mall. Star Mall San Jose. Ngayon guys, meron na akong gustong i-reveal sa inyo na secret portal. Marami pa yung hindi nakakaalam nito eh. I-share ko na lang sa inyo yung secret portal na to. Daan to na galing ka ng Bulacan to Rizal and vice versa. Konti pa lang yung nakakaalam ng daan na to. And eto, gusto ko i-share sa inyo. Yung nakikita nyo itong Star Mall na to, Star Mall San Jose. Itong pakanan ko, ano yan, papunta yan ng Caloocan North tsaka pa Fairview. Pero hindi ako dumadaan dyan ngayon, lalo na ginagawa yung mga daan dyan bako-bako at saka sobrang nakaka-stress. Kaya kapag hindi ko feel dumaan dyan, no, at tinatansya ko yung oras na parang pareho lang din naman yung dating ko. Kuwari pupunta ako dito ng Bulacan, magagaling ako ng Rizal, eh dito na lang ako dumadaan din. Yan, papakita ko sa inyo itong daan na to. Kung medyo trip mo yung mga nature trip tsaka mga medyo sikretong daan, hindi ko rin matawag kasi na shortcut to eh. Pero para sa mga taga Montalban siguro, Rodriguez Rizal, pwedeng matawag to na shortcut. Kasi pagka sa akin, actually itong Montalban tsaka San Mateo kasi parang nahihiwalay sa Rizal. Ayan o, kumaliwa tayo ng kung nasa may Star Mall kayo, kumaliwa tayo. So kung makikita nyo itong daan na to, itong pakanan na to, yan. So konti yan nakakaalam ng daan na to, na may pa Rizal dito. Hindi ko alam kung ilang oras tayo aabutin, mag-count tayo. Ang oras na ngayon is 5:03. Tingnan natin kung anong oras tayo makakarating dun sa may babaan, sa may Montalban. Sana may araw pa pagbaba natin. Yan, kumanan tayo, diba? Eto, tuloy-tuloy lang to, dire-diretso lang to guys. Kukunti lang yung dumadaan dito kasi hindi nila alam tong, yung mga taga Rizal hindi rin nila alam yung pupunta sila ng Bulacan San Jose na may lusutan dito. Yan, dire-diretso lang talaga to. And guys, kung makapansin nyo, napakaaliwalas ng daan din dito. Kung medyo ayaw nyo ng stress dyan sa Fairview, lalo na dyan, nakaka-stress na talaga yung daan dyan. Lalo na ba kung galing ka ng Bulacan, pababa ka ng Fairview, mag-isip-isip ka muna day. Kasi grabe yung ginagawang daan dyan ngayon. Tatayo sila ng mga poses tsaka inaayos nila yung LRT na magko-connect from Manila to Bulacan. Dito kasi maliwalas talaga yung daan dito. Medyo kasi itong dadaanan natin, bundok talaga to. Kaya kung dadaan kayo dito ng gabi, huwag kayo magpapagabi masyado, kasi hindi ko alam ako dumadaan ako dito ng gabi, pero mga 7 PM, hindi ako nagpapaabot dito ng mga 11 kapag pauwi ako, papunta ako ng Bulacan. So ayan, kung mapapansin nyo kasi yung dadaanan natin na mapa, para lang nating inikutan yung Eco Dam. Kasi ang sa kabila naman, kasi sa kabilang pwesto Fairview kasi yan. Ito yung sa kabila yung Eco Park, yung yun. Pero malayo pa kasi yun. Ito yung kaliwa niyang side or yung kanan niyang side kung gagaling ka ng Manila, kung galing ka ng Rizal, ganun. Paikot siya, so parang inikutan natin yung dam. Ayan, kaya medyo dito mapuno-puno pa.
Tsaka medyo liblib din. Medyo liblib. Pero masarap dumaan dito kasi less stress. Pero ako personally, hindi ko siya matawag na shortcut o ano. Kasi kung titingnan mo, mahaba rin naman yung biyahe. Less stress nga lang kasi ano eh, kumbaga menos na agad yung stress mo dito sa may Fairview. Sa Caloocan pa lang wala na. Kikita niyo yung daan yan. Mapuno pa. Yan. Takin mo lang yan. Dire-diretsuhin mo lang yung daan yan. Sarap. Sarap pa yung simoy ng hangin dito. Medyo may maamoy ka pang ano, mga tayo ng kalabaw. Probinsya itong daan na to. Ito guys, no? Lapit na tayo sa proper ng ano, Licao. Actually ito na yan. Napansin nyo may mga bahay-bahay sa gilid. May van pa ng San Jose del Monte. Actually part pa to ng San Jose del Monte, pero pag lumagpas ka ng konti, Montalban na to. Ito, San Mateo na nga nakalagay eh. San Mateo Norzagaray Road. Yun yung pangalan ng ano na to, ng road na to. Pero kapag ka kunwari mag-Google Maps ka, search mo lang yung Licao na San Mateo nakalagay. Sa kalagitnaan ka nga lang yan. Once na nandun ka na sa Licao, yung barangay nila, meron yung nakalagay doon na Iglesia ni Cristo, INC. Pagka may nakita ka ng ganun, yun eh, may apakita ko sa inyo. Lapit na tayo. Ibig sabihin, nandun ka na sa may gitna. Or parang sa yun, hindi siya masyadong gitna. Medyo pabor siya dito sa may San Jose del Monte. Ayan. Nakita niyo yung Iglesia ni Cristo na yan. Ayan yung sabi ko na point na nandito kayo sa tama yung dinadaanan. Lokal ng distrito ng Bulacan East. Yan. Bulacan pa to. Pero konting pihit lang makikita na natin yung school ng Licao, no? Rodriguez Rizal. Hindi pa na discover yung paligid nito, pero parang may mga nakikita ako mga falls, may mga signages tsaka mga bundok na pwedeng pasyalan tsaka akyatin. Meron to eh, kasi kung makikita nyo yung paligid ko, bundok na yan. Norzagaray itong nasa kaliwa ko. Itong nasa kanan ko naman Eco Park yan. Mga may checkpoint tayo dito. Parang ang higpit nila ngayon yan sa mga naka-short tsaka mga walang helmet. Konting pihit na lang yan. Ayan, St. Joseph Christian Academy yan. Search yan, Licao Barangay Macabod, Rodriguez Rizal. Kapag dito na kayo dinala niyan, either way, kung papunta kayo ng Bulacan o pa San Jose del Monte kayo sa likod, ayan, ibig sabihin nasa tamang daan kayo. Yun lang yung pinaka point nyo. Kasi hindi ito lumalabas, kunwari diretso ka ng Rizal kung galing ka ng Bulacan, hindi niya ilalabas tong daan na to kasi hindi naman to main road eh. Looban to eh, sikretong daan to ng mga ano, ng mga sabihin natin mga kolorum. Pero hindi naman siguro, pero accessible kasi siya sa mga pa Montalban. Ito talagang daan na to. Macabod, Barangay Macabod. Pero Rodriguez Rizal na to guys ha, Montalban na to. Pero ang haba pa ng daan na to, siguro aabotin ka ng mga ano pa, another 30 minutes or less, ganun 20 minutes, lalo na kung ganito yung nasa unahan mo.
Ang bagal oh. Pero mapapansin mo, kukonti yung dumadaan dito na nasakyan talaga. Yun yung masarap daanan dito yun. Kaya gusto kong dumadaan din dito. Yan, overtake na natin siya. Mabagal siya. Kasi kung tutusin, pwede mong birahan tong daan ako. May mga bahay-bahay sa gilid pero walang masyadong obstruction. Wala kasi halos kasabay din. Yun lang, yung mga ganong klase lang. Pero tinan mo, wala. Siya kung ayaw mo ma-stress sa Fairview, yan, dito ka dumaan. Ako, visit na ako sa Fairview na yan. Hindi na yan na feeling ko wala nang pag-asa yung Fairview. Kasi simula pa lang ng bata ako, ganun na yun. Ganun na talaga siya. Sobrang traffic. Tapos laging may ginagawa. Ay nako, stress talaga. Mapapansin mo meron pang mga farm sa gilid-gilid, no? Meron din silang mga resort. Nakapansin ko nasa gilid-gilid yan. Though hindi ko pa talaga masyadong na-discover tong paligid nito. Pero feeling ko may nakatagong ano dito. Feeling ko may mga nakatagong falls dito na hindi pa rin na-discover ng ibang mga rider. Wait natin i-content yung mga falls na yun nandito. May isang beses kasi na nag-Google Maps ako dito nung nakita akong falls. The first time kong dumaan dito. Falls, nasa may ano natin yan, kaliwa. Siguro, kaliwa natin yan. Wala yan dito sa kanan. Or kung meron man, baka hindi na pwedeng pasukin kasi dam yan. Ayan, school sa gilid sa kanan natin. Mas naalala nyo ba, mga kagala, nung isang beses may finiture ako na cafe dito. May tinatambayan akong cafe dito, yung tago talaga siya. Ayan, Swedjor Cafe. Ayan, madalas tayo tambay dito pagka dumadaan tayo, kumakain tayo dyan. Marami ring bikers dyan na pupunta kada umaga. Mga taga ano yan, mga taga Montalban saka San Mateo siguro yung mga yun. Pero masarap doon, sarap tumambay doon. May overlooking din. Medyo may quarry nga lang dito na sa kaliwang side ko. Pero yan kasi yung palatandaan ko rin na malapit na tayong makalabas or malapit na tayo dun sa may rough road area ng ano, ng Montalbounce. Sige bounce Let's go siya sa Montalbounce. Hindi lang ang timbang. Alo ka. Yan, malapit tayo. Tingnan nyo, ganda ng view. Ganda. Ganda diba? Suabe. Ayan guys, ito na yung rough road. Medyo mahaba-haba rin to eh. Ayan. Pero nung una kong binaanan to, grabe, hindi ganito to. Hindi to patag na ganito. Para siyang ano talaga, rough road na putik-putik, na hindi straight, na parang dumadaan ka sa bundok para ka nagmamotocross. Yung itsura ng daan. At ngayon mukhang ini-improve na yun. Mukhang lalagyan ng alin na to ng kalsada. Ayan, medyo mahirap pa rin siyang daanan. Hindi ka pwedeng magnabilis dun. Bouncy pa siya. Tsaka malikabok dito. Nasa gilid-gilid ko na nagbebenta ng mga gulay, no? Mga gulay, mga prutas, mga taga rito yan. Feeling ko mga native na yan dito eh. Hindi ko alam kung, kasi iba rin yung itsura nila eh. Parang yan, nasa kaliwa ko. Ayan, nagbebenta sila ng mga gulay, mga naitanim nila dito sa may bundok. Ayan. Grabe. Sige
sige bounce lang. Makulang man ang tulog, hindi lang ang timbang. Alo haslen, muni ang rote, pagutaw sa aga. Ayan, pagkatapos ng rough road na to, ayan, may kalsada na ulit. Ito, pababa na to ng landfill. Pero dito sa part na to, maganda-ganda pa rin daanan. Banda dun sa baba, medyo may amoy na. Kasi nga landfill siya, saka may puro truck. Yun na yung kung bakit ang dahilan minsan kung bakit naging Montalbounce ang Montalbounce. Kasi nga dahil dun sa mga truck na yun. Yan, medyo naamoy ko na rin. Wow, ganda ng sunset to. Very nice, no? May mga truck na sa kaliwa ako. Landfill kasi to eh, solid waste management yata to ng Montalban. Yung nasa kaliwa ako. Yan, dyan pinaprocess yung mga basura. Ayan o, may lalabas pa na truck. Ayan o, Department of Sanitation. Ayan, puro basura lang dyan. At saka iba na yung amoy dito, no? Mga amoy basura talaga dito sa part na to. Maganda yung daan, pero nakikita mo yung mga basura na rin sa gilid, eh. Hindi maiwasan siguro na may lipad habang nasa truck. Ayan, ganda ng view. Bundok ng Rodriguez Rizal, Montalban. Sierra Madre din yan. Yan ang proteksyon natin laban sa mga bagyo. Bababa na tayo. Ito ang exit. Ayan. Itong pakanan na to. Itong pakanan na to, ito yung papunta ng padiretso yan ng Batasan. Hindi pala Batasan. Itong kumanan tayo. Pag dire-diretso mo to sa may ano na to, aray ko, Montalbounce talaga. Pag dire-diretso mo to, ang labas nito Payatas. Yan. So yan guys, alam nyo na, it's 5:37. Pumasok tayo ng 5:10. So ang bilis, diba? Kung dadaan ka dun sa may Caloocan, nako, grabe. Hindi ko rin siya masabing shortcut, no, para sa akin. Kasi ako umuwi pa ako ng Antipolo talaga. So from dito sa Montalban, bubunuhin ko pa yung traffic niyan at saka yung bounce niyan hanggang Marikina. Wala pa kasi talagang tagusan ng Montalban o San Mateo to Antipolo. Pero wish ko sana magkaroon. I-reveal ko rin sa inyo yung daan soon kasi meron daw ginagawang daan dito sa may Secret muna. hindi pa yun na-implement kasi private property pa yung nasa may bandang San Mateo. So yan guys, no, alam niyo na tong daan na to, share ko na sa inyo. Kung taga Montalban kayo, kung nandito kayo sa area na to, taga dito kayo, at kung gagaling kayo ng Bulacan or pupunta kayo ng pauwi kayo galing sa Bulacan, ayan, dito lang kayo dumaan. Ayan, Barangay San Jose. Ayan, alam nyo na guys, ha. Again guys, this is the Lone Rider Tours signing off. Let's go. Yo, sige bounce lang. Makulang man ang tulog, hindi lang